Bagong post ni Mami Min, bakit wala pa rin si Ma'am Catherine mga kasmas, no? Andito yung mga kapatid niya. So big question ito, no, kung bakit wala si Ma'am Catherine dito. So si Natin, si Kay, andito si Nabibikyaw na, tapos wala, no, si Kat mga kasambreros. Tapos si Tisoy, no, nasa Siargao na ini-enjoy ni Phenomenal Box Office Cinema King ang kanyang unang sampa sa Siargao mga kasambreros. So yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost kagabi ng isang fan mga kasambreros. Si Alden dito ay kasama niya si Renz, My Son with Alden. So si Renz ito, hindi ko lang alam kung saan saang event ni Alden mga kasambreros. Baka kasi kagabi lang pinost din mga kasambreros. Baka sa niya, dun sa may recent naganap sa Frutas. So pero ito pinost mga kasambreros kagabi ni Renz. Naka-white si Alden dito, tapos yung kanyang t-shirt ay Abercrombie mga kasambreros, no, na mamahalin ito na brand mga kasambreros. So may ganito rin dati, no, sina Alden, si Kath mga kasambreros. Parang letter A siya na may apple or may heart na shape na naka-connect mga kasambreros. Tapos yung Ribisco crackers ni Alden kagabi, nag-post 4 hours ago. Sabi niya, extra bilib kami sa mga manggagawang humahataw araw-araw para itaguyod ang pamilya. Saludo kami sa inyo. Tapos pictures dito ni Soiti, of course, para sa mga manggagawa na laging may pasobra. Happy Labor Day. So malapit ng Labor Day, no, mga kasambreros, sa May 1. So May 9 ang aking birthday. So pag May na ay malapit na tayong tumanda mga kasambreros. Tapos may isa pang picture dito na shinare si Naybara Lopez mga kasambreros, ni Kath doon sa Thailand nga, no, na picture mga kasambreros. Hindi ko alam kung saan yung mga source nito, baka may mga sila na pinagkukuhaan. So dito ay naka-cap or nakasombrero nga si Kath mga kasambreros, no, Pepsi Cola. Tapos yun nga, naka-blue siya mga kasambreros. So hindi ko alam baka gumawa rin siya ng, ito ay ko lang naman, no, iniisip ko lang, baka gumawa siya ng Pepsi na endorsement doon sa Thailand mga customers, kasi nga 'di ba si Kath ang main brand endorser ng Pepsi Cola mga customers after ng breakup nila ng Kathnel or ni Daniel Padilla mga kasambreros. So but that's just my thought mga kasambreros. So hindi pa tayo sure na yun nga. So tapos yun, baka lang, no, mga kasambreros ay gumawa siya ng endorsement doon. So may ganun din naman, kasi baka tinaon niya lang mga kasambreros, no, na pumunta. Pero yun, abang-abang na lang tayo sa mga update. Tapos yun, si Alden, no, sa Love Siargao or sa Siargao mga customers, isa sa mga major items natin ito ay picture agad doon si Alden sa mga fan doon. May isang dito, local resident yata siya doon mga customers sa Siargao na pinag-shootingan nila Alden or pag-shootingan nila mga kasambreros. Ito po ay si Miss N na sa Siargao talaga siya mga kasambreros. Miss N Siargao Island. So yun yung kanyang pangalan sa Facebook. May 10,000 followers siya pero ang iniisip ko dito kung si Miss N ay doon mismo nakaano sa or sila mismo yung may-ari or ito mismo yung pangalan ng resort na kanilang dito na pinagtuluyan mga kasambreros or pagsushootingan. So malalaman natin yan in the next few days mga kasambreros. So yun po, no, talagang siya, excited na tayo mga kasambreros. Tapos may isang picture dito na shinare ang isang admin nung nasa airport pa si Alden mga kasambreros, no.
Hindi ko alam kung edited ito. Alden Richards to goes to Siargao for taping with Nadine. Naka-white siya dito. Tapos may parang pillow neck siya mga kasambreros. So, pero ito po yung nasa airport pa siya na ngayon ay of course nasa na siya no, nasa Siargao na mga kasambreros. Naka-brown ang unang suot doon ni Alden mga kasambreros. May picture nga sila dito ni Miss N na taga Siargao doon mismo mga kasambreros. So naka-brown si Soiti at naka-sleeveless no si si Jao mga kasambreros, yung kanyang magiging pangalan dito sa kanilang bagong sherry. Pero alam ko ano yung Love Siargao rin gagawin nila, yung code gray, to be followed nilang siya siguro mga kasambreros. Kasi nga dito yung talagang location niya, no? Love Siargao, mga kasambreros. So talagang which is abangan na natin mga kasambreros yung kanilang mga updates. Tapos next item natin, 6 hours ago, pinost ng Kapamilya Scoop sino ang female best superstar, Catherine or si Marian. Kasi ito ay parang pinost lang niya ng mga kasambreros, 2 icons, 1 legacy. So Marian and Catherine Bernardo mga kasambreros. Well, definitely superstar sila pareho mga kasambreros. Si Marian ay sa GMA, si Kath ay sa tawag dito sa ABS-CBN. Pero yun, when it comes siguro sa movies or sa takilya ay mas marami no si Kath mga kasambreros at mas angat. Pero sa sa yaman of course ay hindi naman papahuli si Marian, pero mas mayaman pa rin talaga si Kath no dahil sa mas maaga siya nagsimula no, at saka sobrang sikat talaga ng Kathnel dati mga kasambreros. And ngayon no, doing their individual projects ay si Kath ay talaga ano din, talagang number 1 brand endorser ng mga products mga kasambreros. So yun. Tapos may isang ano dito, Ron yung pangalan niya mga kasambreros. Parang hindi ko lang kung kasamahan ito ni na Alden sa may Love Siargao na taping. So sabi niya kasi dito ay nakarating din, salamat sa Diyos. Parang sasabi ito na nakarating din sila Alden no, sa awa ng Diyos. Si Rod Marmol yung kanyang pangalan sa Instagram mga kasambreros. So share nito ng mga admin. So I'm supposing na ito ay part ng team ni Alden mga kasambreros na yun nga no, kasama niya sa taping ng Love Siargao. Tapos ito sila Elma Casanova no, ayaw paawat. Maka-Kath din ito 23 hours ago, panatag no ang Kath din mga kasambreros, panatag sa Kath din. Daming likes, so 348 mga kasambreros yung reactions. Tapos pictures ito ng Kath din na nag-hug mga kasambreros during promo ng Hello Love Again mga kasambreros, or during the shoot ng Hello Love Again mga kasambreros. So talagang team panatag pa rin tayo mga kasambreros hanggat walang umaamin sa Cathmark sa Cathmark mga kasambreros. Tapos bago yung isa sa major items natin, pinost ito ni Diana Ross 13 hours ago sa labas nga, or labas mga nagsabing laos na si Catherine hanggang ngayon siya pa din ang Queen of Endorsements no. Pasabog kapalagi lately, Gina naman mga bashers mo niyan panigurada. So tapos yung sasabi niya kasi dito ay 35 million yung talent fee ni Catherine sa endorsement, question mark. Tapos 400,000 naman per taping day sa teleserye. So grabe no, 400,000 yung araw. Grabe mga kasmes. So ang laking pera nun kasi dito sa Someday niya, ilang araw na sila buwan na silang taping mga kasambreros. So siguro hindi naman ganun kalaki no, pero pagka ganun grabing pera nga talaga ito mga kasambreros no, 400,000 yung ibang 400,000 isang taon nila na sahod yan no. Pero kay Tisay ay isang araw lang niya na nasahod mga kasambreros. So grabe yung yung kayamanan. Grabing kaperahan naman ito mga kasambreros kung ganito siya kalaki yung per taping day niya mga kasambreros.
Tapos, major item tayo. Nag-share si Mama Min pala, no, ng kanyang, or ng Instagram post. Actually, medyo na-late ako dito mga kasembreros. Actually, sakto lang pala. So, ito po pala ay, sabi dito ni Mama Min, sa kanyang, sa kanyang caption sa Instagram. So, happy to see a new family formed through the kids representing Miriam College from their inter-school competition to World of Dance journey in Los Angeles and competing in HHI Arizona last year. Sobrang priceless ng bond na nabuo, not just among the kids but also with the memories or mommies and daddies. Truly a connection that cannot be measured. So tapos may mga pictures dito ni na Mama Min mga kasembreros, no? Kasama si Lexine, si Kay. Ang kinagulat ko kasi dito, si Nat Kay, si Tin mga kasembreros, ayan dito sila lahat, no? Si Kath lang yung wala dito mga kasembreros. So, dito ay nag-happy sila, party. Birthday ni Lizelle eh. So, si Lizelle yata ay isa sa mga mommies na kasamahan o naging kaibigan ni Mama Min mga kasembreros sa mga parents, no, na kaklase ni ni Lexine. Kasi yung World of Dance ay nga, no, mga classmate ni Lexine sa Miriam College mga kasembreros. So, yun ang pinagtataka ko lang talaga, no, kung bakit wala siya. Siguro lang, ang ano dito is close lang yung mga mommies at saka parents, of course, kina Tin, no, kasi si Tin mga kasembreros, or si Kay pala, si Tin, no, si Chrysler mga kaso, si Tin ay yun yung mama ni Lexine. So kung kaya hindi ganong close si Kath sa mga mommies na ito mga kasembreros. And definitely, no, napaka busy ni Kath mga kasembreros. So para sa akin wala silang tampuhan kasi nung 01 story, di ba? Naalala niyo po mga kasembreros, magkasama pa sila ni Kath doon mga kasembreros at ng ni ate Kay niya mga kasembreros na nagpaganda doon sa 01 story. So kung kaya wala silang hilwaan, nagkataon lang siguro na talagang busy lang si Kath, and then hindi niya gaanong close itong mga parents ng mga kaklase niya, no, ni Lexine mga kasembreros. So yun, kasi kung mahidwaan sila ay hindi sila spotted na magkasama sa 01 story na nagpaganda or nagpa-trim mga kasembreros. So ito lang siguro yung parang circle of friends lang ito ni na Kay, ni Tin at saka ni Mama Min mga kasembreros, at hindi kasama dito si Kath, no, sa circle of friends nito kasi mga parents nito eh. And of course, no, busy rin si Kath sa kanyang ano. So hindi lang sila gaanong close siguro. So that's the term na kung kaya hindi na pumunta si Kath dito sa birthday mga kasembreros ni Lizelle. So at baka pag nandun si Kath ay baka maging center of attraction siya doon. So may mga banda-banda sila dito. May mga, tapos may kulita. May pinost pa dito si Mama Min na parang nalasing na sila. Nalasing na yung mga anak. Nalasing na si Kay at saka si Tin yata ito. Mga kasembreros na, or yung friend nila. Tapos nakahiga na lang sila kunwari mga kasembreros. Tapos picture and so on. So yun po, no. Inisip ko dito si Attorney Joji, hindi pala mga kasembreros. So kasi si Attorney Joji ay yun yung co-producer ni Mama Min ng pelikula nila Zanjo Marudo at saka Angelica Pangaliban dati na Anne Mary. So kaya close din yun sa kanya at kay Kath mga kasembreros. So yun po, siguro busy lang talaga si Kath, no, kung kaya hindi siya attend sa ganitong event. And syempre hindi sila close, parang yung circle of friends ay hindi sila, no, yung hindi sila yung close mga kasembreros kay Kath na circle of circle of friends mga kasembreros. Sila Mama Tin lang, parang kumaga pa mga mommies
no? Si Kay kasi wala pang asawa, pero siguro naging close sila. No, ganun siguro yung kwento, mga kasambreros. Tapos last item natin ito, ang ayaw din magpaawat ito ni Charamaine. Sabi niya 5 hours ago, Kath din pa rin yung kanya nakita dito, no? Hahais, ang bilis niya maka-edit. Ano nga ba ang totoo? Nabuwang na ako ninyo ba? Pero na-miss ko ang Kath din. Tapos yung edit ng Kath din, tapos edit ng Kath Mark, mga kasambreros. So, yun po, no? Talagang pag madali ka maniwala sa ngayon, ay maniniwala ka talaga agad-agad, mga without checking properly and checking thoroughly ng mga kasambreros. So, yun po, no? Pero para sa atin ay, hanggat hindi dinala ni Mayor Mark si Kath sa Lucena at nanood sila ng basketball, and so at pinakilala sa kanyang constituents, ay panatag pa rin tayo, mga kasambreros. So, sa mga maniwala lang, ha, sa mga ayaw naman po ay hindi namin kayo pipilitin, para good vibes lang po tayo. So, yun po, mga kasambreros. So, ito yung edits kasi, no, ng picture down ni na Kath and Mayor Mark sa Thailand. Tapos, yung mga Kath din ay hindi na nagpahuli sa edit. Talagang din sila, nag-edit din sila ng Kath din, mga kasambreros, na kasama kunwari ni Kath si Alden sa Thailand, mga kasambreros. So yun po, no, patatagan lang talaga ito ng fandom at saka paniniwala. Paniniwala, mga kasambreros. So pero yun po, no, talagang solid pa rin tayo hanggat walang official na umaamin. So sa mga gusto lang na mga kasambreros and mga Catlinatics. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items. Wala akong may play. So, i-play ko ba itong isa? So, sige, try kayo play itong kay nung sa Siargao nila, mga kasambreros, no? Ni Miss N, ng Siargao Island. Tapos, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. The next birthday. Alden is here. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasambreros. Ang title po natin ay Hiniwalay para sa Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 2 ay si Apostol Pablo po dito, mga kasambreros, nagsusulat or nagbabasa or nagsasalita. I wrote to those who belong to Christ Jesus and to those who are set apart by Him. So ito pala, hiniwalay, mga kasambreros. And to those and Him and made holy, I write to all the Christians everywhere who call on the name of Jesus Christ. He is our Lord and their Lord also. So napakaganda ito, mga kasambreros. Ito pa ay kanyang sulat sa mga taga-Korinto or sa Corinthians, mga kasambreros. In-specify niya dito yung mga hiniwalay. Kung mapa-separate ng Diyos bago pa ang mundo, mga kasambreros, bago pa nag-exist, bago pa nabuhay ang mga taong tinutukoy dito ni Apostol Pablo or ni Lord Jesus Christ, ay kung pa iniwalay na sila, no? Kung pa nagkaroon na ng separation bago pa man dumating si Lord Jesus Christ, mga kasambreros, sa mundong ito. Parang pinili na sila, mga kasambreros, or hiniwalay na sila for the glory and for the to become instruments of God, mga kasambreros. May mga ganun, di ba? Pag tayo pa ay naghihiwalay, kunwari, hinihiwalay natin yung hinihiwalay natin yung puti sa decolor. So, kung pa nagre-ready tayo na maglaba. Kasi ganun siya, mga kasus. Kapag may hinihiwalay tayo ng mga bagay, ibig sabihin na naghahanda tayo, no, ng something na gagawin natin. Kunwari, hinihiwalay natin yung mga ingredients, ibig sabihin na magluluto na tayo, no, ganun siya, mga kasambreros. Kunwari, naghihiwalay tayo ng mga, basta pag gaganon, mga kasambreros, may something tayo na gagawin na espesyal, na maaring ordinary lang siya, pero may gagawin ka, mga kasambreros, which is preparation doon sa gagawin mo nga, mga kasambreros. So dito nagsulat si Apostol Pablo, sabi niya, sa mga belong kay Christ Jesus. So mga
yung mga pinili na mga kasembreros, yung mga panig at saka kabilang sa pamilya ng Diyos mga kasembreros. At saka sabi nito, parang grupo ng mga tao kasi ito, groups of people mga kasembreros. And sabi niya, and to those who are set apart by Him and made holy. So ginawa niyang banal mga kasembreros yung mga taong sineparate na niya, no, or hiniwalay mga kasembreros para sa kanyang glorification. Sabi pa niya, I write to all the Christians everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ. So, ito po ay sinasabi niya na kahit sino, basta nagtatawag, naniniwala, nananalig, at may pagmamahal sa pangalang Jesus Christ, mga kasembreros, ay tinuturing ng Diyos na hiniwalay or mga kabilang sa kanyang pamilya, mga kasembreros. Alam niyo, kapag kabilang tayo sa pamilya ng Diyos, if we are a true Christian or a true believer of Christ, mga kasembreros, marami tayo kasi mga perks marami tayong mga bonuses, marami tayong mga rewards, marami tayong blessings, marami tayong apart from material things na mas dinidesire ng tao, ay yung mga intangible or immaterial things, yung mga kasembreros. For example, yung peace, yung love, yung joy, yung kindness, yung patience, yung gentleness, yung faithfulness, yung goodness, yung self-control, yung generosity, yung understanding, yung humility. So, yung mga bagay na ito ay mas mahalaga, no, kumpara natin sa mga material things, mga kasembreros. So, of course, kailangan natin ng mga material things, pero kapag kabilang kasi sa pamilya ng Diyos, mga kasembreros, na expect na natin na may pag-ibig, no, sa ating tahanan, may pag-uunawaan, may pagkakaisa, may problema, yes, may mga challenges, yes, no, mga kasembreros, talagang kalakip na ng salitang buhay ang yung problema, yung suliranin, mga kasembreros, sa ating buhay. Pero no, ang kagandahan dito at saka fulfilling kapag tayo pa ay kabilang sa pamilya ng Diyos na Kristiyano tayo, no? Meron tayong panahon sa Biblia, may time tayo na nagpe-pray tayo, mga kasembreros. So nagkakaroon po ng good relationship or harmonious relationship sa bawat isa, mga kasembreros. Kahit na hindi man perfecto, of course, ang ating pamilya, kasi wala naman talagang perfecto at hindi natin makikita ang perfection dito sa mundong ito, mga kasembreros, ay merong sabi natin may pagmamahalan sa loob ng tahanan if we put God sa center ng ating mga buhay at pamilya. In this verse, the Apostle Paul addresses the church in Corinth, a vibrant and diverse community of believers. When Paul mentions the church of God, he is reminding the people that they are not just any group, they belong to God. So kagaya na mention dito, mga kasembreros, ay belong sila kay Kristo and belong tayo kay Kristo, mga kasembreros. Pag sinabing belong, ibig sabihin ay kasama, no, kasama tayo at kasali, mga kasembreros, doon sa grupo or pamilya ng Diyos. So this declaration signifies their identity as a community united under God's guidance and sovereignty. So sa ilalim ng Diyos. Kapag si Lord kasi ating boss, amo, Panginoon, manager, mga kasembreros, at kapitan, He holds our lives, no, He holds our family, mga kasembreros, ay iba yung takbo kasi ang experience, ang pakiramdam, mga kasembreros, ng tunay or genuine Christians, mga kasembreros, ay sobrang kakaiba. Apart from nasatisfy ka, yung kaluluwa natin na nasasatisfy, yung ating buhay ay nasasatisfy, mayroong fulfillment, no, may sense of purpose ka, mga kasembreros. And yun yung isa sa pinakamahalagang bagay na dapat inaasam natin sa mundong ito, yung buhay na may purpose. Kasi kapag alam natin na kapag may purpose ang buhay natin, ay meron tayong pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating anak, sa ating magulang, sa ating asawa, and so on, mga kasembreros. So, iba naman kasi yung makita mo talaga sa mga tao kapag walang purpose ang kanilang buhay. Okay? Kanya-kanya, na walang pag-unawaan, walang pagkakaisa, walang pagmamahalan na nakikita, no, sa loob ng tahanan nila, mga kasembreros. So, ganun po siya. This is an essential reminder for us as it tells us that when we accept Christ, we too are set apart and given a significant role in God's kingdom. So sa karyaan ni Lord, mga kasembreros, meron tayong special participation. Meron tayong may lugar, ikaw role mo ganito, ikaw ganito ka, ikaw ganito siya. Parang sa isang pamilya, no? Ikaw pamilya Reyes, ikaw pamilya Santos, ikaw pamilya Gallego, ikaw pamilya Serras, ikaw pamilya Villa, ikaw pamilya Ortega. So
o ikaw anak ka ni ano, anak ka ni Babylin, o anak ka ni ano, ikaw si Dodong, o ikaw si Inday. So kapag gano'n, meron kang may place ka, na may role ka, at saka kagampanan ba, may part ka ng pamilya ng Diyos, mga kasamira. So parang gano'n po siya, kung ikukumpara natin sa ating mga pamilya dito sa mundo. Furthermore, Paul uses the phrase called to be saints. Sa ibang kasi sa ibang version, I'm using New Life version actually, mga kasembreros. So sanctified in Christ Jesus, no, sabi rin dito sa isa, nasasabi dito pag sinabing sanctified, mga kasembreros, ay sinet apart, no? Merong may purpose ang Diyos kung kaya tayo inihiwalay. Okay, bakit natin inihiwalay ang puti sa decolor kapag naglalaba tayo? Kasi may purpose tayo para hindi maghalo-halo yung kulay, mga kasmeros, doon sa puti. Bakit natin hiwalay ang sibuyas, ang kamatis, ang bawang, ang luya, and so on, mga kasmeros? Because ingredients sila, no? Para pag tayo nagluto ay order, mga kasembreros. So ganoon siya. No, may mga times naman na pinaghalo-halo because yung sa pagluluto iba naman, mga. Pero may times na sineseparate natin, mga kasembreros. May times na kailangan separate ang babae sa lalaki sa classroom. Na may mga times na okay, group number 1, group number 2, group number 3, because there's a preparation, no? Kunwari sa thesis, no, sa eskwelahan, pag may mga grupo-grupo, expect na merong pinaghahandaan na activity na gagawin, mga kasembreros. So ganoon po siya. Each member is encouraged to strive for holiness in their conduct, embodying traits such as love, mercy, and kindness. So yun nga, no, kagaya na mention natin kanina, kailangan nakita sa atin yung pagiging Christ-like, mga kasembreros. Meron tayong love, may awa, may pagbibigayan or pag-unawaan sa bawat isa, mga kasembreros. By addressing them this way, Paul affirms their potential for holiness despite their human struggles and shortcomings. So kahit yung mga tao sa Corinto na sinusulatan dito ni Apostol Pablo ay hindi perpekto, given na yon, mga kasembreros, as expected, hindi sila perpekto. Pero pag tinawag tayo ng Diyos, hindi naman ibig sabihin nun ay perpekto tayo. No, we are called to be qualified. We are not qualified to be called, mga kasembreros. Kumaga pa, hindi tayo perpekto nung tinawag tayo ng Diyos, pero along the process, no, along the way, mga kasembreros, habang tayo po ay hinuhubog, tinuturuan, tinitrain, ay nagkakaroon tayo ng nahuhubog tayo according doon sa naayon sa kalooban ng Diyos, mga kasembreros. So by identifying believers in Corinth as sanctified in Christ Jesus, Paul emphasizes that through those surrounded by challenges, they have a divine calling that supersedes their struggles. In this way, he reassures them while encouraging growth and maturity within their faith. So ganun po siya, mga kasembreros, no? Merong purpose talaga. This context invites us to explore our own lives. We may be struggling with various issues, whether within our families, communities, or even our churches. Paul's message reiterates that God sees us as His chosen ones, even amidst the chaos. It calls us to root ourselves in our identity as children of God and saints called to reflect His love. So grabe, no? Reflect His love, mga kasamaras. Alam nyo, ang tao, maraming di ba? Minsan ginagaya natin yung ating mga pina-follow ng mga vloggers. Yung uso yan kapag uso yung sayaw na halukay ube. So makita mo na lang, trending yan, mga kasamaras. So ginagaya na rin ng mga estudyante, ng mga teacher, ng mga ordinaryong tao, ng mga tiktokers, and so on. Pag uso naman ng sayaw na spaghetti, o yan, sige, sayaw na naman ng spaghetti yung ginagaya ng iba. So parang pina-follow at saka ginagaya nila, mga kasamaras, yung kanilang mga pina-follow ng mga influencers or vloggers. Pero sa atin, dapat na ginagaya natin, sa akin kasi nagaya ko si Kuya Kim, di ba? As little Kuya Kim, mga kasembreros, na trivia and so on. Pero sa atin, apart from that, ay may great calling tayo. May divine calling tayo bilang mga manampalataya, bilang mga tagasunod, at mga anak ng Diyos, mga kasembreros, na kung saan ay hiniwalay tayo. Kumaga pa, we were separated by God for His divine purpose. Dapat matatak sa mindset natin yan na hindi porke uso ay susundin na natin, mga kasus, kahit mali at kahit hindi na angkop sa ating edad, hindi angkop sa ating status, hindi angkop sa ating pagkatao. No, gagawin ko to kasi trend ito, kahit na hindi gusto ng Diyos at hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos, mga kasembreros. Alright, sinaman po sa ating Word of God, ha. Nawa po pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa,
at tamang mindset or perception at paniniwala sa buhay na we were separated by God for His divine purpose and calling. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasumurasan pa. Alam po.